talaga makakalakad, Itay? Hindi na, anak eh. Hindi mo na ako makakalong at saka mapapasyal sa labas? Sorry, anak. Kahit na anong pilit ang gawin ni tatay, ayaw na talaga gumalaw ng katawan ko eh. Pasensya na kayo ha, binigo ko kayo. Wala kang kasalanan, Itay, di ba? Nabaril ka dahil sa pakikipaglaban mo sa mga kaaway mo. Pinagtanggol mo ang bayan natin. Kaya para sa akin, hero ka. Ipagmamalaki kita sa school. Salamat, anak. Tama ang anak mo, Ronald. Bakit ko ito hindi naisip? Wala na tayong problema. Solve na ang problema natin. Sofia, kung ang iniisip mong problema ay ang pambayad dito sa ospital, hindi na problema yon. Gobyerno na ang sasagot sa pambayad dito. Yun na nga ang pinupunto ko. Sundalo ka. Nadiskrasya ka sa engkwentro. Sigurado makakuha tayo ng pera mula sa gobyerno, di ba? Magagamit natin yung perang yon para makapagtayo ng maliit na negosyo. Siguro isang tindahan o kaya pwede tayong kumuha ng pwesto sa palengke. Makakaraos tayo. Makakaraos tayo, Ronald. Sofia, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Tungkol saan? Tungkol sa... Kuya, Oh, Inoy. kamusta ka na? Nandiyan ka na pala. Si Charming, kasama mo ba? Asan to? Pasukin mo. Kuya, galing kasi ako sa paghahanap ng trabaho. Kaya di na ako nakadaan sa bahay para sunduin si Charming. Ganun ba? Di bale. Bukas pwede na ako lumabas, sabi ng doktor. Makakauwi na tayo. Tay, ano nang gagawin ko? Ang malas naman. Bakit po? Ano nangyari? Naplatan kasi ako eh. Ang malas talaga. Tatanghalin ako nito sa palengke. Pwede naman pong gamitin kahit malambot na yung gulong eh. Pwede nga. Pero mabagal ang takbo ko. Ano pa nga abutan ko sa palengke? Bilas ang isda at karne. Nasayang lang ang oras ko. Aabutin ako ng siyam-siyam nito. Siguro magdidilata na lang kami ng mga anak ko. Babalik na lang ako para pakainin sila. At baka maghihintay na sila sa akin at mamatay sa gutom. Babalik na lang ako para pakainin sila at baka maghihintay na sila sa akin at mamatay sa gutom. Tama. Babalikan ko si Princess.